Maraming salamat po. Mabuo tayo lahat. Vice President Jojo Marbinay, Senate President Franklin Drilon, Secretary Cesar Purisima, Secretary Florencio Abad, Secretary John Abaya, Chairman Cesar Villanueva, of course, Senator Cynthia Villar, Representative Susak Dalan, Undersecretary Rosario De Leon, the National Treasurer, officials of government-owned and controlled corporations, fellow workers in government, honor guests, mga minamahal ko po kababayan. Talagang maganda ho ang araw at magandang umpisa sa linggon to. Mukhang marami tayo mapopondo sa lahat ng pangangailangan ng bansa dahil sa pagsisipag nyo. Kaya maraming salamat po muli. Ilang ulit na po nating nasabi, ang matuwid na pamamahala ang susi sa maunlad na ekonomiya. Muli na naman itong napatutunayan ngayong araw at kung sino man magdududa at babatikos ay tsak na nagbubulag-bulagan na lamang sa nagaganap na transformasyon. Meron rin ho yatang tulong ang PhilHealth para dyan sa mga nagbubulag-bulagan. Bawat taon na isasabuhin ninyo ang inyong tunay na layunin, ang maging tagapagtaguyod na makabuluhang serbisyo at malawakang pagunlad. Tapos na ang panahon kung kailan ang mga GOCC ay ginamit ng ilan para pakapalin ang sariling bulsa. Kung saan ang mga GOCC ay ginawang tambayan at parking space na mga kabarkada at alipores ng ilang makapangyarihan. Nagpatupad tayo ng reforma at habang umuusad ang panahon, lalo natin pinagtitibay ito. Lalo natin ginagawang masigasig ang pagtatrabaho tungo sa pagbabago at lalong nagiging imposible na bumalik pa sa dating sistema. Naalala pa naman po siguro ninyo, noong nagsimula po tayo kung sino pa ang nagwaldas at nagbulsa ng pondo ng mga GOCC, sila pa ang pinakamaingay sa mga kritiko natin. Nagbato sila ng putik, nagpakalat ng kung ano-anong kontrobersya sa media. Ang gusto nilang palabasin, wala naman talagang mangyayaring pagbabago at mananatili ang kultura ng panlalamang, palakasan at katiwalian kahit sino pa ang maupo sa gobyerno. Sa araw na ito, malinaw na malinaw, hindi tayo katulad nila. Tingnan na lamang po natin ang kabuuang halaga ng dibidendong na ilagak natin sa kaban ng bayan mula nang naisabatas ang ating GOCC Governance Act of 2011 na by way of commercial, tinulak po ng big man of the Senate, si Senate President Drilon. 95.38 bilyong piso. 3.5 taon pa lamang ang lumilipas, nalampasan na natin ang suma total ng dibidendo ng mga GOCC na nagkakalaga ng 81.54 bilyong piso. Mula 2002 hanggang 2010, ibig po sabihin ito, para mas maliwanag, ang average po nila, 9.6 billion sa loob ng 9 na taon, ay natabunan na natin ng average na 27.25 billion sa ating 3.5 taon. Ang tanong nga po ngayon, kung kaya pala itong gawin ng mga GOCC, bakit hindi nagawa noon? Napag-usapan tuloy namin ni Vice, sa kaya napunta yung diferensya mga 18 billion per year. At ngayon nagagawa na natin to. Magiging sukatan na sana ito ng inyong pagtatrabaho. Ang patuloy na pagpapataas ng dibidendong matatanggap ng gobyerno at sa huling bahagi ng taong bayan. Sa tapat na pamamahala, mas marami tayong pondo para sa makabuluhang programa at serbisyo sa mamamayang Pilipino. Natitiyak nating bawat pisong kinikita ng pamahalaan ay napupunta sa pagsusulong ng kapakanan ng ating mga kababayan. Halimbawa nito ang mga isinasagawa mga hakbang ng Governance Commission for GOCCs sa pangunguna ng ating masigasig na Chairman Cesar Villanueva upang lalong maitaguyod ang sektor ng GOCC bilang tunay na kabalikat sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Sa simula pa lang na ating pamamahala, tinukoy natin ang maugat ng mga suliranin sa inyong sektor upang makapaglatag ng tamang solusyon. Inalam po natin na tinabolish ang mga GOCC na hindi naman kailangan habang isinasayos naman ang mga korporasyong may pareho o paulit-ulit na mandato. Ngayon din, naglatag tayo ng mga inisyatibang upang mailayo ang ating mga empleyado sa tukso ng katiwalian at bigyang insentibo ang kanilang pagpili na manatili sa serbisyo publiko. Pinag-aaralan na po natin ang mga mekanismo maglalapit sa natatanggap ng kompensasyon ng ating mga personel sa kinikita ng mga nasa pribadong sektor. Nais po natin mabigyan sila ng tamang timpla ng basic pay at allowance upang masuklian ang kanilang buong pusong paglilingkod sa bayan.
Kaugnay nito, pinapatupad na rin natin ang makatwirang pagbibigay ng bonus at incentive ng isang empleyado. Winakasampu natin ang kultura ng hokus-pokus at palakasan sa mga GOCC. Ang pondo na dati-rati dumidiretso sa bulsa ng ilan, nagagamit na po natin upang bigyan ng karampatang insentibo ang mga tunay at tapat na naglilingkod sa bayan. Para naman po sa mas bukas at epektibong pamamahala, nariyan ang binubuo nating Integrated Corporate Reporting System. Dito po ilalagak ang mga impormasyon ukol sa gawain ng ating mga GOCC. Sa inisitibang ito, mas mapapahusay ang ugnayan ng ating mga ahensya at korporasyon ng gobyerno. Kapag nakumpleto na ito, maaaring bisitahin ng ating mga kababayan ang kanilang website anumang oras at ito ang magbibigay sa kanila na higit na kakayahan upang makilahok sa mabuting pamamahala. Talaga nga pong malayo na ang ating narating sa ating paglalakbay sa tuwid na landas. Kapag sinabing gobyerno kasi, negatibo ang ibig sabihin. Napakaraming pasikot-sikot sa mga proseso, napakabagal ng serbisyo at hindi ka sigurado kung saan napupunta ang kaban ng bayan. Pero ngayon po, sa tulong na inyong pakikiambag, nagbabago na ang mukha ng gobyerno. Ang dating pabigat, natabas na. Ang dating nakakasagabal, ngayon ay katuwang na. Gayun din ang mga pinatuloy ninyong pawis at patuloy ninyong paninindigan ang pinakamalakas nating kalasag sa mga nagbabato ng duda at intriga habang nagsusulong tayo ng transformasyon sa lipunan. Binabati ko at pinapasalamatan ang bawat pinuno at empleyado ng mga government-owned and controlled corporations, pati na ang GCG. Malinaw po, ang tagumpay ng ating mga pagpupunyagi ay tagumpay ng bawat Pilipino. Kasabay ng pagbati ko sa inyong naiambag, inaasahan kong hindi kayo magsasawa sa masigasig na pagtupad sa inyong mga tungkulin. Nailatag na natin ang mga pundasyon. Sama-sama nating abutin ngayon ang mas matatayog pang pangarap. Gamitin natin ang pagkakataong ibigay sa atin upang siguruhin na kapag may one o wanang nagsasabing gobyerno kasi, ang tinutukoy niya ay isang pamahalang mabilis sa pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan. Matapat sa paglilingkod at walang ibang isinusulong kundi ang interes ng buong sambayanan. Magandang araw po. Maraming salamat po sa inyo.